Ito po muli si Father Dave sa ating Di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Ingat po palagi. Ingat sa COVID, ingat sa dengue, ngayon ingat na naman sa monkeypox. Ingat, ano po? Mahirap magkasakit. Ano po ang tanong? Ang tanong ay, sinagot na ito dati pero may mga dugsong na tanong, ano po? Bakit daw kumukuha ng piraso ng malaking ostya at nilalagay sa chalice? Bakit daw hinahati yung ostya na malaki? Bakit daw tinataas ng pari yung ostya? Ano po? Sinagot na natin yung bakit kumukuha ng kapiraso. Yun po ay kumukuha ng kapiraso at yung kapirasong yun ay dinadala po yan ng mga knights sa ibang lugar at yung lugar na yun ay in communion. So ibig sabihin yan po ay in communion, nakikibahagi yung kapirasong ostya. Ayan ay isang pagpapakita ng pakikibahagi in communion. Mahalaga po yun, ano po? In communion. Ikalawa, bakit hinahati? Ay kasi mahirap kumuha ng maliit pag hindi nyo hinati eh. Di po ba? Ano? Siyempre, ano po, hinahating ganon, yung malaki. Ha? Para mas madaling kumuha ng kapiraso. Pero bakit po tinataas? Bakit tinataas ng pari? Tandaan po ninyo, nung una, ang pari ay nakatalikod sa tao. At kung ano man ang nangyayari sa harapan ng pari, walang nakakakita. Kasi nga po, kahit ang distansya ng palad ng pari pag nagdadasal, ay nakalagay doon sa kautusan 1 foot, 1 foot. So nakaganyan lang yung pari, 1 foot. Pag ganyan yan, pag ako'y nakatalikod, wala kayo makikita kung ano ang aking ginagawa. 1 foot. To keep the celebration a mystery. Sabi nga, ano kayang ginagawa ni Father? Ano po? Pero pagdating ng consecration, sabi ko nga po sa inyo, kaya may bell para alam ninyo consecration na. Kasi kung hindi nyo naintindihan yung sinasabi ng pare in Latin, hindi nyo alam kung ano na nangyayari. So, pag consecration, belt. Ay, luhod na luhod. Ngayon, bakit tinataas? Para kita ninyo. Kita ng mga tao noon na nag-consecrate na ng bread. Kaya tinataas. Tinataas yung chalice para nag-consecrate na for the blood, ano po, ng wine. Pero, syempre, nakatalikod kaya kita mo. Kailangan mo rin intindihin na noong unang panahon, yung mga catechumens, yung hindi pa po nabibinyagan, at sila ay umaatid ng catechesis, sila po hindi pwedeng pumasok sa simbahan. So, nandun lang sila sa pinto. Kaya, dahil hindi sila pwedeng pumasok sa simbahan, hindi pa sila binyagan, hindi pa sila pwedeng tumanggap ng communion. Noong unang panahon pa lang, meron ng spiritual communion. Yung hindi makakatanggap ng ostya ng katawan ni Kristo personally, meron na silang spiritual communion. And how do they do it? The priest would raise the body of Christ, and you can even read from history that the people outside the church would shout, "Higher! Higher! Itaas mo pa, Father! Itaas mo pa!" Kasi hindi kita, hindi po ba, no? Hindi ko lang alam kung merong height requirement ng mga pari nun. Hindi po ba, no? Kasi, paano kung maliit lang, di lalong mahirapan. Di po ba, no? Kung naalaala ninyo,
Kung saan nagsasalita, nag-homily ang pari, doon sa taas, di ba? Aakyat pa yun doon. Para kita mo. Naalaala ko tuloy yung yumaong si Father Eric Santos. Ay alam mo naman yun, minimum. Ang na-assign sa isang parokya o naimbitahan sa isang parokya ng ambo ay napakataas. Napakataas. So pag tiningnan mo yung ambo, wala kang makita. Kundi ulo lang niya. Nung nasa malayo, nung nasa harap, hindi nakita doon. Kaya lalabas daw na gano'n. Diba? Lalabas. Pag magbabasa daw ng gospel, sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita. Hindi kita, harap di po ba? Kaya si Father Eric yung nagpauso dahil ulo lang ang kita niya. Sabi niya, simulan natin na ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Yun lang ang kita. Alam mo naman yan, purong puno ng kalokohan yun. Sumalangit nawa. Anyway, inuulit ko, bakit hinahati? Kasi mas madaling kumuha ng kapiraso ng ostya. Bakit kumukuha ng kapiraso at nilalagay sa chalice? Yun po ay pakikibahagi sa ibang simbahan in the Universal Church. Bakit tinataas? Kasi nung unang panahon, ay nakatalikod ang pari, hindi mo kita kung ano nangyayari. At pag tinaas, para makita ng mga tao, itinataas dahil hindi lahat pwedeng pumasok sa simbahan at hindi lahat pwedeng mag-communion. So, nung unang panahon, meron ng spiritual communion. Ngayon, patuloy nating tinataas. Bakit ngayon, Father, tinataas? Nakaharap ng pari. It is what? An act of exaltation. Pagtatanghal. Tinataas mo. So, I hope, doon sa nagtatanong, iniisip ko lang, baka ito ay assignment, no? Baka, kasi pasukan na Baka assignment ito, ay sagutin na natin. So I hope maliwanag muli po si Father Dave sa ating Di po ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Ingat po palagi. God bless.